Every Filipino has rights and responsibilities. These are protected and guided by the Philippine Constitution, the supreme law of the land. The Philippine Constitution has evolved through time from the 1935 Constitution to the 1973 Constitution and finally the 1987 Constitution, which remains in effect today. Its preamble expresses the hopes of the Filipino people to build a just and human society founded on truth, justice, freedom, equality, and peace. The Constitution also contains the Bill of Rights, which protects our basic freedoms. But every right comes with a responsibility to obey the law, respect others, and help build a better nation. Now, let us witness a story that reminds us that knowing our rights is important, but fulfilling our responsibilities is even more important. Boy, gusto mo klase mo? Okay lang siya. Ay, sige, sige. Diyan si ma'am. Okay, good morning, class. Good morning, ma'am. Settle down. Thank you, ma'am. Ang lesson na ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa Philippine Constitution. Sino nga ba sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang Bill of Rights? Kalala mo? Anyone? Okay, since wala sa inyo ang nakakaalam sa ngayon kung ano ang Bill of Rights, ito ang Bill of Rights. Ang Bill of Rights ay nagproprotekta sa bawat Pilipino. Kasama rito ang kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa relihiyon, kalayaan sa edukasyon, at kalayaan sa karapatan sa due process. Tandaan ninyo, bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Okay, that's all for today. Goodbye. Goodbye and thank you, ma'am. Virginia. Ano na pre, kumain na tayo. Hindi na ako, legit ako. Hindi na ako, totoo to. Bahala na. Yung post ko na to. Uy guys, nakita niyo na ba yung post ni Charles? Oo, ang dami nang nag-share. Di ba naman natin sigurado ang totoo? Eh, sumbong natin yan kay ma'am. Mag-screenshot na kayo. May natanggap kami ulat na nag-post ka ng maling impormasyon tungkol sa kaklase mo sa social media. Opo ma'am, pero opinion ko lang naman po yun. Sa tingin ko ma'am, wala naman po ako ginawang mali. Oo, karapatan mo ang freedom of speech, anak. Pero ang pagpapakalat ng mali o hindi kumpirmadong impormasyon ay nakakasira sa pangalan ng ibang tao. Hindi ba yan ang topic natin kanina lang? Kung hindi ito maayos ng magkabilang panig, kailangan natin dumaan sa tamang proseso. I-refer natin ito sa barangay for mediation. Sige po. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo para pag-usapan ng isyong ito ng maayos at pakinggan ng magkabilang panig. According to the Constitution of the Philippines, everyone has the right to be heard before a decision is made. This means that both sides have the opportunity to present their side. Guro, maaari niyo po bang sabihin ninyo ang nangyari? Good morning, Kap. Ayon sa ulat ng kanyang mga kaklase sa akin, si Charles na aking estudyante ay nag-post ng maling impormasyon tungkol sa kanyang kaklase. At ito ay nagdulot ng kahihiyan at hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Charles, anong masasabi mo? Nagpahayag lang ako ng opinion ko. Sa tingin ko, wala naman ako ginawang mali. Pakinggan naman natin ang mga saksi. Kap, nakita namin si Charles nag-post during ang aming recess. Maraming mga estudyante ang maniwala agad sa post na hindi na lang tinitignan ang tuloy. Dahil sa post, nasaktan at napahiya ang aming kaklase. Madali itong kumalat dahil marami ang share ng post. Charles, mas mabuti sigurong ayusin natin ito ng maayos. Hindi pa. Wala akong ginawang mali. Dahil hindi kayo nagkasundo, ilipat natin ang kasong ito sa Educational Mock Court Hearing para magkaroon ng tamang decision.
The opposing side is expected to attend the scheduled hearing. Tumayo ang lahat. Sige, muna tayo. So, ang hearing na ito ay tungkol sa maling paggamit ng freedom of speech sa social media. Lawyer for accused, you may begin. Your Honor, pinoprotektahan ng Philippine Constitution ang freedom of speech ng bawat Pilipino. Naniniwala ang aking kliyente na ginagamit lamang niyang karapatan upang magsalita. Totoo naman na protected ang freedom of speech, pero hindi ito dapat gamitin na makasira o makasama sa dignidad at karapatan ng mga ibang tao. So, tawagin yung unang witness natin. Your Honor, nakita ko mismo si Charles na nag-post ng mga maling impormasyon at meron akong pruwebang na nagpapatunay na pinost na yon. I have a screenshot. Maraming mga estudyante ang agad naniwala sa post. Your Honor, nasira din po ang reputasyon ng aming kaklase dahil sa post. May mga estudyanteng umiiwas na sa aming kaklase dahil sa nakalat na post. Ang konstitusyong ito ay nagbibigay sa atin ng karapatan at may kasama rin itong responsibilidad. Kaya ikaw, Charles, inaakusahan na mag-public apology at binibigyan ng 10 oras na community service. Pagkatapos natin narinig yung mga witness, naniniwala ka pa rin bang wala kang ginawang mali? Hindi na po, Your Honor. Ngayon ko po naiintindihan na ang freedom of speech ay hindi na dapat ginagamit para makasakit ng iba. Humihingi po ako ng tawad, Your Honor. Humingi po kami ng mapatawaran sa lahat ng naapektuhan at natuto na po si Charles sa kanyang pagkakamali. Your Honor, tinatanggap po ng aking kliyente at tinatanggap niya lahat ng consequences ng kanyang ginawa. Natanggap ko po ang desisyon ng court. Maraming salamat po, Your Honor. This court is adjourned. The Philippine Constitution not only protects our rights, but also reminds us that every Filipino has duties and responsibilities. Respecting the law, helping others, and becoming responsible citizens will contribute to a better community and a stronger nation. As a student leader, you must set a good example by following school rules and respecting. Listening, understanding, and treating others with respect help create a peaceful community. As student journalists, we must always share truthful and verified information. Helping others in times of need is one way of serving our community. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society,